Nako, sa imahe na yan mga kadonatics. Kita nyo naman, di ba? Oh, ayan. Sino yung kasama ni Recto dyan? Okay, ito yung sabi ni Leandro Leviste. Ang sabi niya, hindi raw close sina Ralph Recto at Edwin Guardiola. Kayo na ang humusga. Okay, dininay kasi nitong si Recto mga kadonatics na close sila ni Guardiola. Alam naman natin yung nangyari kahapon, yung revelasyon ni Congressman Leviste mga kadonatics na si Guardiola pala ang nag-fund sa campaign ni Vilma Santos at Luis Manzano. Oh no, sa Batangas yan mga kadonatics. Nako naman. Tapos, dininay ni Recto yung ugnayan niya kay Guardiola. Pero nga may ipinakita si Leviste na nagmi-meeting sila. Yun, pinost niya sa Facebook, di ba? Kita niyo naman yung picture na yun with Recto and Guardiola. Wala na siyang takas. Tapos, eto na naman, may bagong imahe na naman mga kadonatics. So, kung hindi kayo close, okay? Kung hindi kayo close, ha? Magkakayak ba kayo together mga kadonatics? Ha? I don't think so. O, di ba? May painom-inom pa mga tiyunggo mga kadonatics. Ganyan couple itong si Recto. Kaya itong si Luis Manzano, hindi na nanalo dahil sa koneksyon niya sa Recto. Stepdad kasi mga kadonatics, di ba? Ayan. Ganito katindi ang ugali nitong si Recto. May media kasi na natanong siya at ang sabi ng media o reporter, sabi niya, may rekomendasyon na pababain sana ang IVAT. Mga kadonatics IVAT, pababain from 12% to 10%. Para naman, mga kadonatics, mabawasan naman ng konti yung bigat ng pagbabayad ng tax. Alright? Ng VAT. At eto yung sagot ni Recto. Grabe. Panoorin nyo. Pakinggan mabuti. 30 seconds video lang to mga kadonatics Ilang nang reacts dun sa proposal ng EVAT na ika-cut daw from 12% to 10%. What do you think of this, sir? How will this affect us? Considering that we're still borrowing 1.6 trillion, that should be a factor in determining whether we should reduce it or not. Meaning, sir? Meaning, It's not time. you can understand that. Bahala na kayo how you interpret that. Okay? So you do not... Mumutang pa tayo ng 1.6%. 1.6 trillion, yeah. So ano daw mga kadonatics? Natanong kung ang IVAT, ang IVAT na mismo, nag-propose na pababain nila yung tax from 12% to 10% mga kadonatics. Pero anong sagot nitong si Recto? Napaka-indirect yung sagot niya dito. Mangungutang pa tayo. Considering na mangungutang pa tayo ng 1.6 trillion pesos, kayo na ang umintindi kung ano yung ibig sabihin ko. Ito. Acts dun sa proposal ng EVAT na ika-cut daw from 12% to 10%. What do you think of this, sir? How will this affect us? Considering that we're still borrowing 1.6 trillion, that should be a factor in determining whether we should reduce it or not. Meaning, sir? Meaning, It's not you time. can understand that. Bahala na kayo how you interpret that. Okay? So you do not... Mumutang pa tayo ng 1.6%. 1.6 trillion, yeah. Gahaman talaga. Sobrang gahaman mga kadonatics. Ayaw niyang banggitin yung word na hindi pwede. Ayaw niyang banggitin yun mga kadonatics kasi it would be chaos na i-quote yung word na yun na ayaw ni Recto na mapaluwag at least ng konti yung sitwasyon ng mga Pilipino sa pagbabayad ng tax. So, yun na lang indirect answer mga kadonatics sa tanong. Napaka-sarcastic mga kadonatics. Ibig sabihin, ayaw niya talaga at least makaluwag-luwag tayo mga Filipino mga kadonatics. Ganyan ang mentality ng mga oligarchy. Utang pa kayo sa kabila ng mga ninakaw nyo. Kaya nga, lumobo yung utang ngayon sa panahon ni BBM mga kadonatics na walang proyekto. Can you imagine? Nasa 17 trillion na tayo. Half sa term pa lang ni BBM. Nakautang na ng 6 trillion. Ngayon, 17 trillion mga kadonatics. Like, really? Tapos, saan yung major project ni Bongbong? Executive Secretary niya.
Puros pag nanakaw lang alam nila mga kadunatics. Buti na lang itong si Congressman Leviste ay talagang nagsalita na siya. Isiniwalat niya ang baho nitong si Recto. Ngayon, nagbanta itong si Recto na may isisiwalat din daw siya against Congressman Leviste. Really? Ito yung sabi niya. Okay. Basahin natin ng mabilisan. Ayan. Okay. If he, Representative Leandro Leviste, will not stop telling lies about me, it is tempting for me to start telling the truth about him. Wow! Typical politician. Ganyan yung banat nila. Dahil hindi nila matanggap na corrupt sila, ang ginagawa nila, mag-counter-attack sila sa mga taong nag-accuse sa kanila. Sisiraan ka. Sinabi niya na ba? Well, mga kadunatics, sinabi niya na eto yung mga pinagsasabi niya ngayon na banta. May accusation na siya kay Leviste. Ayan, eto. Panoorin natin. Yan. Wala po nagsalta na si Executive Secretary Ralph Recto kaugnay kay Batangas Representative Leandro Leviste na nauna nang nag-ugnay sa kanya sa mga anomalya sa public works. Inakusahan ni Recto si Leviste ng pagtatangkang panunuhol ng hanggang 1 billion pesos para impluwensyahan ang takbo ng halalan at para maangkin ang ektaryang plantasyon ng asukal sa probinsya. Sa una po ay ng pagkakataong nagkita sila ni Leviste, may dala ng 400 million umano si Leviste at hinimok siya nitong gamitin ang pera para impluwensyahan ang isang kalaban sa politika. So, ngayon, si Leviste na pala ang may kasalanan. Wow! Nung una, ayaw niyang aminin itong si Recto na totoo yung picture nila ni Leviste sa karinderya or sa restaurant. Ang sabi niya lang doon, the guy is crazy. Ngayon, ang sabi niya na, una daw, nagdala ng 400 million pesos itong si Leviste. So it means may meeting na nangyari. Okay. Nag-bribe na daw itong si Leviste. Nang bribe? What the heck? Na umatras sa kampanya. Ayon kay Recto, tinanggihan niya ito pero bumalik sa kanya si Leviste matapos ang isang linggo. Tinaasan paan niya ni Leviste ang alok na pera sa 1 billion pesos para sa kanyang asawa, ang aktres na si Vilma Santos, para umatras sa halalan noong 2025 para sa posisyon ng governor. Wait lang mga kadunatics. So, yung accusation ni Leviste patungkol kay Guardiola at itong si Recto na gumastos sila ng 1 billion sa campaign period ni Vilma Santos at ni Luis Manzano. Ngayon, si Leviste na ang nag-bribe ng 1 billion. Wow! Grabe ka-twist, di ba? Sobra, ganyan yung mga pulpolitiko, mga kadunatics. Idinagdag ni Recto na umiiyak ang ina ni Leviste na si Senator Loren Legarda sa naturang pulong. Anya napigilan lamang siyang ilantad at kasuhan si Leviste dahil sa respeto niya sa senadora. Sinabi rin ni Recto na nakatanggap siya ng impormasyon na nagsagawa umano si Leviste na malawakang vote buying operation sa Batangas. Inakusahan naman ni Leviste si Recto ng pagtanggap umano ng 2 billion pesos mula kay Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Guardiola para naman pondohan ang kampanya ni Vilma Santos at ang anak nito na si Luis or Lucky Manzano. Wow, win! Ano daw mga kadunatics? Mukhang binaliktad na. Ilan lamang siyang ilantad at kasuhan si Leviste dahil sa respeto niya sa senadora. Sinabi rin ni Recto na nakatanggap siya ng impormasyon na nagsagawa umano si Leviste na malawakang vote buying operation sa Batangas. Okay, vote buying. Anong sabi ni Leviste kahapon mga kadunatics sa Kamara sa manifestation niya? I may be crazy, but I'm not a thief or magnanakaw mga kadunatics. Hindi ako magnanakaw. Ngayon, sinabi niya pa doon mga kadunatics na grabe lantaran yung vote buying dito sa Kamara. Itong mga congressman, halos lahat. Nag-vote buying. Ngayon, si Ralph Recto na ang nag-akusa na nag-vote buying itong si Leviste. What? Talagang binaliktad niya lahat mga kadunatics. Nung una,
ng bribe ng 1 billion. Ngayon, nag-vote buying na naman si Leviste. Lahat ng akusasyon ni Leviste kay Recto ay binaliktad niya lahat kay Leviste ngayon. What the heck? Inakusahan naman ni Leviste si Recto ng pagtanggap umano ng 2 billion pesos mula kay Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Guardiola para naman pondohan ang kampanya ni Vilma Santos at ang anak nito na si Luis or Lucky Manzano. Kaya pala, pakayak-kayak na lang kayo ni Guardiola. Akala ko ba hindi kayo close? May picture ba naman mga kadonatics? Hindi talaga makakaligtas itong si Recto. Well, alam naman natin talaga yung reputasyon ni Recto. Kaya nga kinuha ni BBM. Kasi gusto niya, ang nakapaligid sa kanya, mga mangtast, yung may mga issue na kurap para, kung magnakaw si BBM, wala silang reklamo. Lahat nakatolerate mga kadonatics. Yan. Napaka-wise, di ba? Huwag kang kukuha ng tao na matino. Na baka kasi, yan pa ang magbulgar sa'yo, mag-expose sa lahat ng mga pinanggagawa mo. Tumakbo po si Manzano para sa posisyon ng Vice Governor pero hindi ito nanalo. Inilabas ni Leviste ang huli niyang akusasyon kay Recto sa isang privilege speech sa Kamara de Representantes kahapon. Kinwestiyon ni Leviste kung bakit si Guardiola ang gumastos para sa mga Recto. Tumubo naman dito ang anak ng Executive Secretary na si Batangas 6th District Representative Ryan Recto. Fake news anya ang mga sinabi ni Leviste. Tinanong naman ni House Deputy Speaker Janet Garin kung may ebidensya ng kanyang mga aligasyon laban kay Guardiola at Recto. Inamin ni Leviste na hindi niya alam ang totoong nangyari at ipinararating lamang niya ang mga sinabi ng din sa kanya. Muli niyang iginiit na iimbestigahan ng Kamara ang issue. Pinatanggal ni Garin ang mga bahagi ng privilege speech ni Leviste na hindi suportado ng documentary evidence. Kaagad itong naaprubahan sa pamamagitan ng voice voting sa kabila ng pagtutol ni Leviste. Ako, ano ba yan nangyayari, no? It's Talaga. And to think it's so Can you imagine mga kadonatics, lahat ng manifestation ni Leviste doon, nakastrike na sa record yun. Hindi na magagamit mga kadonatics. Ganyan ka tindi itong mga buhaya. Can you imagine mga kadonatics? Ang pinatungkol ni Leviste doon ay ang mga Recto at itong si Guardiola. Pero sino-sino ang mga pumalag mga kadonatics? Mga buhaya din. Can you imagine? Andun si Jay Suarez, si Garin, si Dilimao, anak ni Recto, at iba pa. Ayaw lang na magsalita ng iba. Pero, nung nagboto ng mga kadonatics na strike out yung manifestation ni Leviste, ay lahat mga kadonatics bumoto na strike out. It means, hindi lang nagsalita yung mga buayang yun, galit na yun kay Leviste. All for one for all yun sa kanila. Mga buaya, tayo, magtulong-tulong tayo. Kung sisiraan yung sirang pagkatao natin, dapat tayo mag-counter-attack. Dapat in one mind tayo. Grabe, napakatindi ng politika. okay, no? Puro Batangas lang pinag-uusapan. Pero syempre, dahil nga matitindi yung mga figures, di ba? Oo, billion, You're accusing pinag-uusapan. executive secretary, di ba? Oo. O tapos may dalawang, may isang Recto sa Kamara, may isang Leviste sa Kamara, tapos Senado, si Senator Loren Legarda. Ay, ang daming mga, Pati, big names. Pero yes. wala na bang ibang pwedeng tumakbo? Halimbawa sa isang, hindi lang sa Batangas. Ang laki-laki ng Batangas. Diba? Parang, dapat Oo. ba lahat na lang ng puno? Halimbawa, governor, vice governor, congressman, Oo. mayor, dapat ba magkakamag-anak? Kaya nga, di ba, dapat isulong nga natin ang anti-political dynasty bill. Di ba, Noon ko pa yung sinasabi. Di ba, sana kung maayos sila. Tignan mo ngayon, nag-away-away. Oo. Kahapon naman, dyan sa Congress, tingnan mo, war of the children naman yung naganap. children, Diba? syempre. Kaya nga, dapat talaga sa 2028, huy, wag na kayong bumoto sa mga angkat-angka na talagang political dynasties. Marami, we are 112 million Filipinos. It cannot be just a handful who's going to run this country. Well, anyway, para sa akin naman mga kadonatis, walang problema ang dynasty basta ang namumuno, hindi mga korap, kagaya ng mga Duterte, mga kadonatics. Walang problema yan. Kasi nag-e-enjoy yung constituents nila, mga kadonatics. Bakit nila papalitan? Di ba? Karamihan kasi sa atin, mga kadonatics, dynastiya talaga. Tapos, ang mga namumuno, halos korap. Nangungurap yung anak,
from father, from lolo pa pala, father, mother, anak, at kaanak-anakan. Yan na yung masama, mga kadonatics. Pero in the case of Dutertes, kaya nga mahal na mahal ng taong bayan ng mga Duterte eh. Kasi sila lang yung nakikita na nagsiservisyo ng totoo. At salute sa gobernador ng Cotabato, mga kadonatics. Sobrang ganda. South Cotabato ata. Grabe. Anyway, thank you so much and God bless you, mga kadonatics. Ingat palagi. Don't forget to like and subscribe. Comment down below. Babasahin natin yan. Bye-bye.